Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nitong nakaraang taon po ng 2024, halos 11,000 units ng mga electric vehicles ang nabenta dito sa Pilipinas. At karamihan po doon ay mga hybrid electric vehicles. May mga self-charging hybrid at mayroon pong mga plug-in hybrid ng mga electric vehicles. Ayon po sa IVAP, Electric Vehicles Association of the Philippines, ay target nila na pagdating ng 2028 ay 2.4 million na mga electric vehicles na ang mabebenta nila dito sa Pilipinas. Hindi pa kasama itong mga nakaraang naibenta. So parami ng parami ang mga electric vehicles na makikita nyo at makakasalubong nyo dito po sa mga lansangan natin. Magdaragdag din daw po sila ng halos 65,000 na mga charging station dito po sa buong Pilipinas. Ang DTI naman po ay maglalatag din ng bagong manufacturing incentive schemes para po doon sa mga car manufacturers na gumagawa locally dito sa Pilipinas. Sumali nga po dyan ang Mitsubishi para sa kanilang Mirage at ang Toyota naman para sa kanilang Vios. At dahil dito mga kapatid, mas lalong dumarami ang mga sasakyan na nagpapagawa po sa mga shops na hindi po diyan sa kasa. Kasi nga po mga kapatid, dahil sa pagdami nito mga bagong sasakyan ngayon, halos sa 470,000 plus ang nabentang mga bagong sasakyan din nitong nakaraang taon. So dumarami ngayon yung mga bagong sasakyan na sineservisan sa kasa, kasama pa itong mga nabentang mga hybrids na ito, mga electric vehicles. Ngayon, dumami ang mga nagpapagawa ngayon sa labas ng kasa. Itong mga hybrid electric vehicles na ito at itong mga bagong sasakyan ngayon, sobrang taas ng technology at kung hindi mo yan dadalhin sa kasa, hindi kaya yan ng ibang mga ordinaryong shops. Kaya ngayon, halos itong mga bagong sasakyan, concentrated sila ngayon talaga na nagpapagawa at nagpapa-PMS at nagpapa-service ngayon diyan sa mga kasa. At dahil nga po sa marami na ring mga sasakyan na nasisira ngayon, yung mga edad 10 taon, edad 5 taon, dito po sa shops, 5 taon pa lang yung mga sasakyan. Naku, ang dami ng mga nagiging problema. May mga na-overhaul na nga po kami. Bakit kaya? Parang mahihina yung mga pyesa na ginagamit ngayon sa mga bagong sasakyan. Kahit ano pang modelo, kahit pa yung sikat na mga modelong mga sasakyan, ang dali na po talagang masira ng mga sasakyan ngayon. I-consider mo pa yung mga mas luma pang sasakyan, yung mga 15 years old at mga 20 years old, kasi naman wala nga tayong phase out ito sa Pilipinas, kaya hanggat gumagana itong mga sasakyan na ito, hanggat maayos pa itong tumatakbo, kapag nasira yan, ang takbuhan yan dito sa mga shops na katulad po namin. Sa araw-araw, marami pong nagme-message sa akin, maraming tumatawag sa akin sa telepono, nagpapa-schedule po sila dito sa Autoruns. Sabi ko naman, kapag maaga po kayong dumating dito, maaharap po namin kayo. 22 po ang aming tauhan dito, 8 mekaniko at 6 na mga junior mechanics at yung iba naman po ay para doon sa painting, latero at sa iba pang mga ginagawa po dito sa aming shop. So, pupunta lamang po kayo dito kung maaga ay maaasikaso po talaga agad kayo. Pero mga kapatid, itong mga tumatawag po sa akin na to, ay dating mga nagpapagawa sa kasa, ang sabi nga po nila, ay halos hindi rin talaga sila makakuha ng schedule diyan sa kasa dahil talagang punuan po ngayon ang mga kasa. Kaya mas marami ngayon ang nagpapagawa sa labas. Bakit po kaya ganun ang nangyayari? Meron pong mga nagsasabi na talagang punuan diyan po sa kasa. Kaya yung mga schedule na kinukuha nila para sa mga second hand nilang sasakyan, hindi po sila maasikaso. Meron naman pong tumatawag sa akin ang nagsasabi na hindi na nila kaya yung bayaran diyan sa kasa. Talagang napakamahal nga po. Kasi po sa kasa, hindi pwedeng remedyo. Sa mga talyer lamang po sa labas yan. Halimbawa sa kasa, may nakitang medyo leaking na yung hose mo, at yung mga pyesa doon na dapat ay napalitan mo na nung nakaraang PMS, hindi ka pa nagpapalit, yan ay kasama sa mga inililista ng kasa para palitan mo at napakamamahal nga po ng mga nagagastos. At marami rin po kasing mga modelong sasakyan ngayon, isama mo na itong mga hybrid na to, itong mga electric vehicle na to, mga kapatid, hindi yan pwedeng ipagawa sa labas na sa katulad naming mga shops. Kasi po yan exclusive na ginagawa sa mga kasa or else mawawala ang warranty mo. Lalo na itong mga electric vehicles, lalo na itong mga hybrid. At dahil nga po sa exclusive lang sa kasa, itong mga electric vehicles na yan, itong mga plug-in hybrids na yan, syempre napupuno ngayon sila kasi hindi rin naman ganun kabilis i-maintain itong mga hybrids na to, lalo na kung ito ay nagkakaproblema. Kasi even yung mga technician dyan sa kasa, naninibago pa rin po sila dito. So yan ngayon ang nagpapatagal ng trabaho dyan sa mga kasa na yan sa dami ng kanilang ipini-PMS at mga i-maintain na mga bagong sasakyan, mga modern technology, isama nyo na nga rito,
itong mga hybrid na ito. At itong mga sasakyan na ginagawa po namin dito, mga internal combustion engine, itong Mini Cooper na to, ito po ay 1300 na 4 cylinders. Yung mga makina po na yan ay maraming mga spare parts. Sa isang makina, halos 1,000 ang spare parts na pwedeng masira. Pwedeng sa loob lamang ng 3 taon, meron nga ilang buwan lang nasisira na yung mga spare parts na yan. Yung iba naman, yung nagtatagal, minsan 5 taon, hindi talaga nagkakaproblema. Kaya nga yung warranty period ng mga bagong sasakyan, 3 taon or 100,000 kilometers. Kung alin ang mauna doon, yun ang warranty period mo. At pagkatapos noon, yun na, ikaw na ang bahala dyan sa sasakyan mo. Ngayon, kapag hindi na yan na-maintain sa kasa at hindi mo rin na naagapan, hindi mo siya naipamaintain din sa labas, ayun na, magsisimula na ngayon na magkaproblema. Pero mga kapatid, kapag ba sinabing mini-maintain sa kasa or mini-maintain mo na ikaw mismo ang nagdi-DIY, ay hindi na masisira. Nasisira nga po. Kaya nga po, yun ang ginagawa mo. Yung mga nakikita mong problema, naagapan mo kagad para hindi na yun magdagdag pa ng mas maraming problema. Yan po ang ginagawa sa PMS, dun sa preventive maintenance. Ma-prevent mo yung pagkakaroon ng mas malalaki pang problema, kaya dapat ipapaayos mo na. Dapat ay ipinapa-check up mo na yung mga masisirang pyesa na yan. Tandaan nyo po, sa makina pa lang, 1,000 ang pyesa na nandyan na pwedeng masira kapag iyan ay napabayaan mo. Unang-una, kapag hindi ka nag-change oil. Or kung nag-change oil ka man, hindi naman magandang langis ang ginagamit mo. Or kung gumagamit ka naman ng magandang langis, ibang klase ka naman kung magmaneho. Ginagawa mong pangarera yung isang sasakyan na hindi naman nakadesign doon. Pero teka, mga kapatid, balikan natin yung sinabi ko kanina na bakit napupuno itong mga kasa ngayon. Marami po kasing mga nabentang sasakyan nitong mga nakaraang taon na under warranty pa, na iyan ay talagang sa kasa nila dinadala, religiously, diyan nila pinamaintain. Itong mga bagong sasakyan ngayon ay talagang napaka-komplikado mula sa makina, sa kanilang electrical system, sa kanilang computers, sa kanilang transmission. Lalo pa, itong mga hybrid na ito, hindi mo pwedeng ipagawa yan sa ibang shops dahil mawawala ang warranty mo. Pero nitong nakaraang 10 taon, marami-rami na rin po itong mga nabentang mga hybrid na yan. Mga kapatid, sa tingin nyo po ba, itong mga nabentang mga hybrid na yan ay hindi masisira after 5 years? Ay, hindi po. Sigurado, magkakaroon din yan ng problema. Kasi alam nyo ba, itong mga hybrid, ito ay mayroon ding internal combustion engine. Kung paanong magkakaproblema ang makina nito na internal combustion engine, siguradong magkakaproblema rin ang makina ng hybrid na may internal combustion engine. 1,000 ang pyesa nun. Ngayon, meron din siyang electric motor. Yun ngayon ang nagpa-komplikado sa mga hybrid na mga electric vehicle. Meron ka ng internal combustion engine, meron ka pang electric motor, meron ka pang battery, at ang matindi doon, ang transmission na ginagamit nitong mga hybrid na to, itong mga electric vehicle na to, ay DCT or yung standard din na mga automatic transmission at gumagamit din po ito ng ECVT. So dahil komplikado itong sasakyan ng mga hybrid, hindi rin naman po kagad makaka-adapt itong mga technician ng kasa. Aaralin po talaga nila yan, katulad din po ng ginagawa ng inyong lingkod. Hindi po tayo tumitigil sa pag-aaral dito sa mga bagong technology na ito. Kaya ngayon, yung mga nakabenta ng mga hybrid na yan, kapag nagka-problema ang kanyang internal combustion engine, kasa. Kapag nagka-problema ang mga suspension parts niyan, kasa. Kapag nagka-problema yung kanyang electric motor, kasa. Kasi yan po kasi ay komplikado. Kung halimbawa hindi gumagana yung kanyang regenerative braking system, magkakaroon ng check engine, kasa. Nagkaroon ng problema ang mga spark plug mo, kasa. Nagkaroon ng problema yung iyong automatic transmission, kasa. Hindi mo yan pwedeng ipagawa sa labas. Kaya ngayon naiipon sila diyan sa mga kasa na yan. At hindi po sinabing kapag ang binili mo ay hybrid electric vehicles or yung mga plug-in hybrid na yan, or self-charging hybrid na yan, ay hindi na yan magkakaproblema. Lalo na yung mga gumagamit ng DCT. Kapag nailubog mo lang ng konti yan sa baha, or kahit hindi talaga yung matinding baha, no? Kahit yung gutter deep lang, at pinasok yung transmission ng mga DCT na yan, ganun din ang mangyayari. Magkakaroon din yan ng problema. Katulad ng mga nakaraang vlog ko na ipinakita ko sa inyo na talagang kinakalawang yung loob nitong mga dual clutch transmission na ito. Kaya po, mas dumami ngayon yung i-maintain mo, mas dumami ngayon yung electronics na pwedeng masisira pagdating ng panahon. So yung dating sinasabi natin, naku, wag ka nang bumili
ng mga internal combustion engine na yan kasi pagdating ng 15 years, masisira din yan. Totoo naman yun. Yung iba nga 5 years pa lang eh. Ngayon, nasisira na itong mga internal combustion engine. Ganun din naman sa hybrid. Meron din siyang internal combustion engine at dumami ngayon ang masisira. Hindi rin pwedeng mauubusan ng gasolina itong mga hybrid vehicles. O sabihin mo na kung meron mang diesel na maglalabasan pero kakaunti pa yan. So itong mga hybrid na to na mga gumagamit ng petrol or yung gasoline engine para doon sa kanyang internal combustion engine, meron po kasing hybrid na ang trabaho naman talaga ng kanyang internal combustion engine ay para mag-charge lang sa kanya. Yun nga po yung hybrid ng Nissan. Ngayon, karamihan naman mga plug-in hybrid, gumagana yung kanyang electric dito sa city kasi mabagal lang ang takbo mo, traffic ka, so ang gagamit yan yung electric para hindi ka ngayon magbubuga ng lason, mababawasan yung emissions, at kapag ka naman ginagamit mo sa highway, ang gumagana naman ay yung gasolina. Ngayon, kung malapit nang maubos yung karga ng baterya mo, kailangan may gasolina ka. Kasi kung wala kang gasolina, ititirik ka rin talaga niyan. Kaya sa paggamit din ng mga plug-in hybrid, hindi pwedeng mauubusan ka ng fuel. So dahil itong mga hybrid na to, ay mataas ang technology, mas naging komplikado mula sa engine, doon sa electric motor, dalawang electric motors, tapos yung kanyang transmission, naka-ECVT, naka-DCT, mas lalong nadagdagan. Ang isipin mo dito sa mga hybrid na to, eto na, kapag naluma yan, ganun din naman ang epekto niyan, mas matindi pa dito sa mga sasakyan na to. Tulad nito, lumang Mini Cooper, Austin Mini, 4 cylinders, nasira ang karburador, buti na lang may na-order nga kaming repair kit dyan sa Japan. Okay, napadala dito, ayos na. Pero dyan sa hybrid mo, kapag yan ay nagkasira-sira na, ang unang-unang magiging problema mo, hindi mo yan pwedeng dalhin sa mga ordinaryong shops lang. At kahit nga sa amin kung wala naman akong pyesa niyan, paano ko yan magagawa? Halimbawa, nasira yung electric motor. O kung yan ay gawa ni Hyundai, pupunta ka kay Hyundai. Kung gawa yan ni Kia, pupunta kay Kia o kaya kay Toyota o kaya kay Mitsubishi or kay Nissan. Talagang talika diyan sa mga kasa kapag ka ikaw ay may hybrid electric vehicle. Ngayon, yung mga sinasabi ko sa inyo kanina na tumatawag sa akin na dito na nga magpapagawa sa amin sa shop dahil nga ang mahal ng binabayaran dyan sa kasa, hindi na nila kaya kahit pa sabihin mo may 1 year pa doon sa kanilang warranty, change oil pa lang habang naluluma kasi yan, ay mas maraming gagalawin, mas maraming papalitan. Hindi na nila ngayon kaya yung presyo. Paano yung hybrid mo? Lalong magiging mas mahal ang maintenance mo dyan. Kasi nga po, meron niyang internal combustion engine at meron niyang electric motor. At ang isa pang matindi dyan, yung maraming nagsasabi kapag bumili ka raw ng electric vehicle, ang unang-unang problema ay baterya. O yan. Yan nga po ang problema. Itong mga naka-plug-in hybrid, medyo malaki na po ang mga baterya niyan compare doon sa self-charging na mga hybrid katulad ng Toyota Prius. Kaya po, yung baterya na yan, magkukos din yan ng isipin sa'yo kapag yan ay naluluma na. Sabihin mo, pa 6 years ka na. O yung baterya niyan, sa tingin nyo, tatagal pa ba yan ng 8 years or 10 years? Magkakaroon din yan ng madidegrade din yan. So, isa pa sa magiging malaking gastos mo yan. Kaya ang gagawin siguro ng ibang, isipin nila, pagdating ng 5 years, ibebenta ko na yung hybrid ko. O yan. So, ang tanong doon, nakatipid ka ba? Di ba? Kasi pwedeng doon mula sa pagkakabili mo hanggang 3 years, meron ka rin talagang gagastusin yan. Ngayon, tandaan nyo po, kaya tayo mag-electric vehicle para sa environment at para magkaroon ka ng matitipid. Pero kung bibili ka ng hybrid, tapos magkakasira-sira rin after ng ilang taon, at hindi mo ngayon yan naibenta, ikaw ngayon ang sasagot lahat niyan. Baka nga dumating pa ang panahon, kung halimbawa yung nabili mong hybrid ay hindi naman ganun kakilala, nasira ang motor, nasira ang module, nasira yung kanyang internal combustion engine, wala kang mabiling pyesa, at itong si kasa nagsara na, tapos ka ngayon dyan. Yan ay disposable. Hindi katulad ng mga lumang sasakyan na meron ka ngayon. Kaya ayusin nyo yan para pag nakita ng LTO, irehistro pa yan. Kasi po, kung luma na ang sasakyan mo at hindi mo rin naman naayusin, baka hindi mo na marehistro. Kaya po, sa mga hybrid electric vehicles, para sa akin, personal na pananaw ko, yan ay walang ROI. Yan ay walang return of investment. Kaya ang iniisip ko, mas okay talaga yung battery electric vehicle, yung full EV. Yung walang engine, walang internal combustion engine. Kasi yung internal combustion engine, parang ito, dinagdagan mo lang. Di ba? Inilagay mo diyan sa hybrid mo. O,
Kapag bumabiyahe ka rin ng malayo, puro yun din ang gamit mo. So, pwede rin magkaroon ng sludge, pwede rin magkaroon ka ng blow-by, lahat na kung ano ang nangyayari dito sa mga internal combustion engine ng mga sasakyan na meron ka dati, ganyan din ang mangyayari sa hybrid mo. Mas marami ngayon ang i-maintain mo. Kapag kasi talagang dumami na itong mga hybrid na yan, hindi rin kakayanin ng kasa yan. So, dadami, mag-outsource din sila ng trabaho, kaya kami dito, inaaral na po namin yung mga hybrid electric vehicle na yan. Kasi meron naman siyang internal combustion engine. So, pagdating doon, wala tayong problema doon sa internal combustion engine. Ang magiging problema lang natin, yung dito sa electric vehicle. Kasi mayroong ibang technology yan na kailangan na ma-adapt din namin. So, kapag kaganon kasi, kailangan makuha mo yung mga manuals niyan, makuha mo yung technology na yan, yung mga programs, yung mga softwares para mapag-aralan mo. Ngayon, sa ibang mga shops, kung hindi kayo sasabay dito sa technology, darating ang panahon, hindi kayo makakagawa ng mga hybrid na yan, itong mga magdadamihan ng mga electric vehicles. Kasi nga, ang sabi nila, by 2028, 2.4 million na mga hybrid pa ang magdadatingan dito sa Pilipinas, ang kanilang target na maibenta. At gusto nila itong ibida, yung Electric Vehicle Industry Development Act, ay ngayong taon na to ay mag-full swing na siya. So talagang marami ang mga magdarating ang mga electric vehicles na dito sa Pilipinas. Yun nga lang, ang talagang problema ay yun pong mga charging station. Pero sabi naman nila, dadamihan ng mga charging station, 65,000 na mga charging stations ang target din nila mula ngayon. Itong napanood nyo itong video ko, ang sabi nila sana nga dumami po yan. Para dumami rin ang magkaroon ng interest na bumili ng electric vehicle. Ito po sinasabi ko dumami na ang magka-interest na bumili ng electric vehicle. Ang hybrid ay electric vehicle din. Ang BEV ay battery electric vehicle, pareha silang EV. So ano ang gusto nyo? Kung may pera lang ako talagang sobra-sobra, ang bibilin ko itong mga VEV. Pero wala akong pambili nun. Wala akong pera. Kaya meron akong mga lumang sasakyan. Yung luma mong sasakyan, ipaayos mo. Wala naman tayong phase out. Ipaayos mo at yan ang gamitin mo. Bumilang ka ng 5 taon, bumilang ka ng 10 taon, hindi ka gagastos ng daan-daang libo katulad ng pwede mong gastusin dito sa mga hybrid electric vehicles na to. Pero kung may pera ka, why not? Ba't hindi mo i-enjoy? Ba't hindi mo lasapin yung sarap ng may bagong electric vehicles? Pero kung natatakot ka na pagdating ng panahon, magkasira-sira yan, wala kang mapagpagawaan, o kaya yan ay maging disposable na lang dahil wala ka ng mabiling pyesa, wag mong itapon, wag mong ibenta, wag mong ipamigay ang luma mong sasakyan. Kasi sigurado, malaki ang maitutulong sa'yo niyan. Mga kapatid, hindi ako against sa electric vehicle. Marami akong vlogs tungkol sa electric vehicles. Pro-electric vehicle ako. Pero kung ibabase nyo nga sa experience namin dito na kung yung hybrid ay may internal combustion engine din, parang nagdoble ka ng problema mo kapag yan ay luma na. O, diba? Mga kapatid, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat.